2 linggo pa lang ang mag-asawang sina Crystal at Marlon sa bago nilang inuupahang bahay. Sa isang bayan sa Laguna, isang malaking, lumang bahay malapit sa trabaho ni Marlon sa isang corporate company. Halos araw-araw, naiiwan si Crystal na mag-isa dahil umaga pa lang umaalis na si Marlon at gabi na kung umuwi. Ang bahay ay may kakaibang kalakihan, ngunit ang nakakakuha ng atensyon ni Crystal ay ang isang malaki at makapal na lumang dining table sa gitna ng sala. Kahit nagdala sila ng sariling gamit, hindi ito inalis ng may-ari. Mukha itong sinauna, puno ng gasgas at batik na tila hindi lang ordinaryong mansa. Nagsimula ang lahat isang gabi habang nagbabasa si Crystal sa sofa. Nakarinig siya ng mahinang kaluskos mula sa dining table. Tiningnan niya, wala namang pusa o daga. Nang bumalik siya sa pagbabasa, muling lumitaw ang tunog, mas malakas ngayon at sinundan ng isang mahinang kalampag na parang may naglagay ng baso sa ibabaw ng kahoy. Sumunod na gabi, habang nag-iinit siya ng kape sa kusina, natanaw niya sa gilid ng kanyang mata ang isang figura. Nakaupo sa isa sa mga upuan sa paligid ng lumang lamesa. Hindi niya matukoy ng malinaw, tila isang anino lang na nakayuko. Nang sindihan niya ang ilaw sa sala, wala na. Marlon, hindi na ako mapakali, sabi ni Crystal, habang nakayakap sa asawa. Pakiramdam ko may ibang tao sa bahay. Sa tuwing nakatingin ako sa lumang lamesa, may bumabagabag sa akin. Nang umuwi si Marlon kinabukasan, nagdesisyon silang umalis na. Hindi nila matiis ang bigat ng pakiramdam sa bahay. Nagkita sila ng may-ari ng bahay, isang matandang lalaki na may malungkot na mata. Pasensya na po, tito, simula ni Marlon. Kailangan na po talaga naming umalis. May kakaiba po talagang pakiramdam sa bahay. Ngumiti ng mapait ang matanda. Alam ko, hindi kayo ang una. Huminga siya ng malalim, ang tingin ay nakatuon sa malayo. Sa totoo lang, may dapat kayong malaman. Hindi ko na dapat ito itinago sa inyo dahil sa desperasyon kong magkaupa. Ang bahay na iyan ang tinitirahan ninyo. Iyan ang mismong bahay kung saan naganap ang Santa Rosa Massacre noong 1996. Ang malagim na pangyayari kung saan walang awang pinaslang ang isang buong pamilya habang sila'y naghahapunan. Napako si Crystal at Marlon sa kinatatayuan. Ang lahat ng kakaibang ingay, ang anino ang malaking, lumang dining table sa sala, ay hindi lang isang dekorasyon. Ito ang huling saksing tahimik sa gabi ng karahasan, at nananatili itong sentro ng mga kaluluwang hindi matahimik. Labis na natulala si Crystal dahil sa matinding takot na kanya naramdaman habang kanyang inaanalisa na ang lamisang iyon ay ang tanging saksi sa isang malagim na kaganapan.